Iti karon dati nagpigsa nga bagyo. Ala, ako, katapusan sa amat ng tilubungan, nagpigsa mamutay iti nga bagyong uwan. Di ba, laging ganun yung lumalabas sa labi natin, ala, ginagera mo ito, di Middle Eastern. Aglampas sa amat ng tilubungan. Mag-i-end na ata ang mundo. Magwawakas na ata ang mundo. Pero, kung ang pagbabasihan po natin ay ang salita ng ating pong Diyos, hindi ka maaalarma. Kapag hindi natin alam yung salita ng Diyos about these things to happen, automatic agdanag ka, ala, kasano ngayon, yung mangyari, tiyak tayo. Pero pag alam po natin na nakasaad sa Biblia, magaganap yung mga bagay na yan, bagamat hindi pa ito yung tinatawag po natin na end of times, hindi po tayo mangangamba because kailangang mangyari at maganap ang lahat ng iyon dahil ito'y bahagi ng dakilang plano ng ating pong Diyos. Sige po, next natin ko yan. Yan. Sa 7, maglalaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian. Lalaban-laban yung mga bansa. Titignan natin, ilang mga bansa ang tumutuligsa, kumakalaban sa bayang Israel? Marami. Yun yung Iran. Iran. Dati meron tayong Gulf War. Yung Iraq, laban-laban yan sila. Syria, naririnig natin, naglalaban-laban yung mga nasyon. Di ba dati nga, balak ng China na bumbahin ng Pilipinas. Bumbahin ng Pilipinas. Pero take note, sabi dyan, gayon din ang mga kaharian. Meron mo bang mga kaharian hanggang sa kasalukuyan? Kasi mamaya iniisip natin yung kaharian, yung mga castle, yung kaharian ni Haring David, yung kaharian ni Solomon. For now, yung mga may kingdoms are more unto the Middle East. Kingdom of Bahrain, Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of UAE. Doon na area na maintain po nila. And then, magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Lilindol sa maraming lugar. Take note of the words na ginamit ng ating Panginoong Jesus. Matagal naman nang merong taggutom. Diba? Sa Africa, makikita yun, naging yung ubing no ajingay namagaanan dahil pitak nagbaling nga kasla tinapay apandakan kanan because of taggutom na tinatawag. Matagal na merong mga instances na gano'n sa iba't ibang dako ng mundo. Meron din pagdindol sa iba't ibang dako ng mundo, pero hindi pa yun yung katapusan. Nakuha? Kasi ang word doon, maraming lugar. At ang pagdindol na binabanggit dyan, hindi lang siya one after the other, pero sabay-sabay. Nakuha natin, sabay-sabay. And then, ang lahat ng mga ito'y, take note ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. So, imagine, hala, anyang nga klase nga lubong. No, pasimula pa lamang pala yan. Wala pa sa exciting part. Kasi sabi diyan, pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad na paghihirap ng isang babaeng nanganganak kung saan bigay ang labor na babae. Labor na babae nga asibig nga aganakan. So, ganun po yung binabanggit po dyan. Meron pa kuya na natin yung susunod. Then sa 9, sa mga panahong iyon, kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. So, tibabaga na, pagdating ng panahon na yon, kung nakalagay yung disciples na, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Pagsunod sa Panginoong Jesus. Kaya mga kakabsat, itang panahon, kung meron mang persecution na nararanasan ang isang mananampalataya, huwag na tayong magtaka. Na para bagang bagong-bago ito sa buhay ng isang Kristiyano, na para bagang ngayon lang natin mararanasan or tayo lang na henerasyon ang nakakaranas. May take note, doon pa sinabi na ng Panginoong Jesus, kapupuutan sila dahil sa pagsunod. Kaya huwag din po tayong magtaka na dahil sa ating pong pagsunod sa Panginoong Jesus, makakaranas tayo ng persecution. Diba? Makadamdaman, question natin niya, why me, Lord? Why now? Kung kailan ako ay naging mananampalataya, bakit ngayon ako ipe-persecute? Pero kung titignan mo yung Biblia, yalang-alang mo lang. At bakit? It's part of a normal life ng Christian. Kasi nung panahon na yun, kinapuutan ng marami yung mga alagad ng Panginoong Jesus. Hindi na po bago na merong persecution sa mga Kristiyano. So when I say persecution, I am not only pertaining dun sa outside the church, even inside the church. Pag sinabing persecution, both
inside, sa loob ng iglesia, at sa labas ng iglesia. And then sabi dito, dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, which pertains doon sa great persecution. Dahil sa matinding pag-uusig, maraming mga mananampalataya pagdating ng panahon and even sa kasalukuyang panahon, nakaranas ng pagsubok sa buhay, madinan kaya't tinumatendan. Ang likodan nan ni Apon, i-give up nan DJ faith nan. Hindi na bago, sinabi na ng Panginoong Jesus noon pa man. Diba? Dahil dito, sabi niya, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Mapupuot sa isa't isa, kapwa mananampalataya magkakagatan because of great persecution. Nakukuha natin? And then, sabi diyan, ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. The world where we are living right now is no longer getting better.